Huwag mo nang isipin kung paano nangyari yun. Sa inyo walang imposible. Sa mustang muli, kaibigan. Sa video to, ililista nga natin ang top 10 players sa Slam Dunk. Pero bago nga tayo tumuloy sa listahan, lilinawin ko lang na ang listahang to ay hindi lamang nakabase sa individual nilang galing. Ikukonsidera din natin dito yung nagawa nila para sa kanilang kuponan sa Inter-High. At yun, kung hindi ka man magiging pabor sa napili kong 10 o sa pagkakasunod-sunod nila, pwede mo rin namang share ang opinion mo tungkol dyan sa comment section. Kasi yun nga, personal ko lang din naman tong opinion dahil wala naman talagang opisyal na listahan ukol rito. So paano? Simulan na nga natin. Sa ika-10, si Mitsui ng Shoku. Akin ang unang puntos! Marahil dito pa lang marami nang napapatanong. Pero para sa akin, nabibilang pa rin si Mitsui sa mga pinakamagaling na player sa buong series. Si Mitsui! Abay talagang magaling yan! Bagay na napatunayan niya nga na makalaban at pabagsakin nila ang 3-time defending champions na Sano. Sa laban na yun, kumana siya ng 25 points matapos pumasok ang 8 sa kanyang siyam na itinirang 3 points. Halos 90% shooting yun pre. At ginawa niya nga yun laban sa itinuturing na pinakamalakas na team sa Japan. Pero yun nga, bagamat nakilala natin siya dahil sa kanyang 3-point shooting, si Mitsui ay may kakayahan ding umiscore saan mang bahagi ng court. Hindi naman siguro siya magiging MVP at mapapa number 1 sa buong Japan ang kupunan niya sa junior high. Kung hindi, di ba? Ang MVP ng junior high, si Mitsui! Sadyang yun lang talaga ang naging role niya sa Shoku, ang maging 3-point assassin. Pero yun nga, dahil sa natigil nga siya ng 2 taon sa paglalaro, ang kanyang pinakakahinaan ay ang kanyang stamina, bagay na nakapaglimita sa mga kaya niyang gawin. Pero sa kabila nun, kung wala siya, baka nang hindi nakapasok sa Inter-High ang Shoku. Sa ika-9, si Jin ng Kainan. Si Jin ay kilala bilang isa sa mga pinakamagaling na shooter at ang masasabing may pinakamalayong range sa lahat. Bilang isang wing player, si Jin ay may kalakihan para sa kanyang posisyon. Sa katunayan, ang original niyang laruan bago siya sumali sa Kainan ay isang sentro. Pero dahil may kapayatan siya, kinailangan niya mag-adjust at nag-focus sa kanyang shooting. Bagamat hindi siya ang number 1 player ng Kainan, si Jin ay masasabing kasing halaga rin ni Maki para sa kanila. Lalo na't ang presence niya pa nga lang sa court ay nakapagbibigay na ng magandang spacing para sa buong kuponan. Isa sa mga dahilan kung bakit mas nagiging madali ang laro para sa kanyang mga kasamaan. G-Pointer! Sa laban nila sa Takizono, naipamalas rin ni Jin na kaya niya magdomina kahit wala si Maki. Bukod sa pagiging shooter, si Jin ay mahusay rin pumasa, bagay na lalong nakapagpapahirap sa sinumang nagbabantay sa kanya. Bilang ikalawang pinakamagaling na manlalaro mula sa ikalawang pinakamahusay na kupunan sa buong Japan, walang dudang si Jin ang isa sa mga pinaka-underrated na manlalaro sa buong series. Sa ika-8, si Rukawa ng Shoku. Sino bang hindi nakakakilala kay Rukawa? Sa kabila ng kanyang pagiging freshman, si Rukawa ay kinukonsidera na bilang ace player ng Shoku. Bagamat small forward ang nilalaro niya, may kakayahan siyang maglaro sa anumang posisyon. Pero ang greatest skill niya ay ang kanyang abilidad na makascore. At kaya niyang gawin yon sa iba't ibang paraan. Ang problema nga lang, ang kakayahan rin niyang yun ang may tuturing niyang kahinaan. Bilang isang player na ang pangunahing role ay ang umiscore, medyo madali siyang basahin dahil malaki ang tsansa na hindi niya ipapasa ang bola. Madali rin siyang mapagod dahil sa isinasagad niyang enerhiya sa opensa.
At dahil dun, kahit hindi naman talaga siya mahina sa depensa, madalas pa nga rin siyang malusutan. Kaya kahit magaling siyang pure scorer, masasabing may kulang pa rin sa kanyang laro. Sa ikapito, si Sendo ng Rionen. Bagamat may tuturing na isang natural na small forward dahil sa pangangatawan at kakaya niyang umiscore, si Sendo ay naglalaro bilang isang point guard. Siya ay isang high IQ basketball player na kayang i-take over ang isang laro kung gugustuhin niya. At kaya niya ngang gawin yun bilang pangunahing tagapasa o bilang mismong scorer. Mahusay rin siyang one-on-one player at kayang-kaya niyang tapatan ang mga gaya ni Rukawa gamit ang kanyang napakaraming galawan. Dahil sa husay niyang pumasa at bumasa ng mga plays, nagagawa rin niyang pagandahin ang nilalaro ng kanyang mga kasamaan. At dahil nga may kakayahan siyang pumasa at umiscore, mahirap basahin kung anong susunod niyang gagawin. Pagdating naman sa depensa, ang tinataglay niyang bilis at IQ ay nakatutulong sa kanya para maging epektibo at respetado sa aspetong yun ng laro. Siguro, kung may masasabi mang kahinaan si Sendo, yun marahil ay ang kanyang pagiging tamad sa pagpapractice, habang malinaw na isa nga siya sa mga pinakamahusay na player sa series. Ang 2 taon na niyang pagkabigong buhati ng Rionen sa Inter-High ay nakaapekto sa kanya para mas umangat pa sa listahang to. Sa pang-anim, si Atsushi o Junochiya ng Daigakuen. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kanya, pero pakaramdam ko ay isa nga siya sa mga pinaka-overrated na player sa buong series. Lalo na nga para sa mga nagbabasa ng fanfiction kung saan pinapalabas na ang kupunan niya ang nagkampiyon sa Inter-High. Bagay na pinabulaanan na nga mismo ng original na manunulat ng kwento. Pero bukod dun, masasabing may pagmamalaki naman talaga siya. Gaya ng magawa niyang ipanalo ang kanyang kupunan laban sa A-rank team na Toyotama. Sa kabila ng kawalan ng mga sikat na kakampi, may kakayahan siyang kontrolin at ipanalo ang laro gamit ang kanyang scoring at passing. Mga kakayahang may ahalin tulad kay Sendo. Bagamat may malaking tsansa na maaaring kapantay o mas magaling talaga si Sendo sa kanya, si Uchiha sa kabila ng pagiging hindi kilala ng kanyang koponan ay nagawa silang buhatin hanggang sa Inter-High. At nakapasok nga sila bilang number 1 team sa Osaka. Jun Uchiha, check! Sa ikalima, si Hiroshi Murashige ng Meihu-High. Habang totoo na hindi natin masyadong nakita ang lahat ng kaya niyang gawin, si Murashige na isa pa lamang freshman ay pinakilala bilang isang napakadominanteng manlalaro. Isang player na sa sobrang lakas maglaro ay may kakayang talunin maging ang malalakas na team na gaya ng Iowa. Dahil sa malakas siya at may malakas na pangangatawan, si Murashige ay may tuturing na halimaw, mapa-opensa man o sa depensa. Hiroshi Murashige, sa lagay na yan, freshman ba lang siya? Bagay na ipinamalas niya nga nang kumana siya ng triple-double sa unang laro niya sa Inter-High. Bale sa laban na yun na naipanalo nila, nakapagtala si Murashige ng 50 points, 22 rebounds at 10 blocks. Ganyan siya kalakas maglaro na literal na pinaglalaroan niya ang mga kalaban. Tutuwa ako kapag nakikita ko sa'yo nakupo sa ilalim ko. Pero yun nga, dahil sa lakas niyang maglaro, ang masasabing kahinaan niya ay ang kanyang pagiging arogante. Dahilan para madalas siyang matawagan ng technical foul. Sa ika-4, si Dai Moroboshi ng Iowa High. Ang kupunan na sa kanyang pangunguna ay isa sa mga consistent top teams sa buong Japan. Siya ang isa kung hindi man ang pinakamabilis na player sa buong series. Bilis na nagagamit niya upang makalusot sa kahit ilang bantay. Sa kabila ng kanyang pagiging backcourt player, isa rin siya sa mga pinakamahusay sumalaksak at umiscore sa ilalim ng basket. Pero marahil ang kanyang pinaka nakakahangang katangian ay ang kanyang kakayahang buhatin ng kanyang kupunan
Gaya ng ipinakita nang halos mag-isa niyang habul ng score ng Mayho matapos nga silang tambakan nito nang ma-injured siya sa mga unang bahagi ng laro. Bukod sa husay niya sa opensa, si Moroboshi ay mahusay rin sa defensive end. Takbo! Ayon sa kanyang coach, si Moroboshi ay may kakayang talunin ang number 1 player sa Japan, bagay na personal namang hindi pinaniniwalaan ni Dai. Sa ikatlong pwesto, si Masashi Kawata ng Sano. Habang isang laro lamang ang nakita natin mula sa kanya, siya ang kinikilalang pinakamagaling na sentro sa buong Japan. Bagay na napatunayan niya nang makaharap at pahirapan niya si Akagi, ang pinakamagaling na sentro mula sa Kanagawa. Siya rin ang masasabing isa sa mga pinakamahusay pagdating sa diskarte sa rebound. Bagamat isang sentro at may malaking pangangatawan, si Masashi ay nagtataglay ng bilis na hindi makikita sa ibang malalaking player na gaya niya. Napakataas rin niyang tumalon, kaya't madali niyang nasasalo ang mga alley-oop passes. Mahusay rin siya magdala ng bola at may kakayang tumira mula sa labas. Mga skills na kadalasang tinataglay lamang ng mga backcourt players. Ayon sa kwento, si Masashi ang isa sa mga player na magiging dominante kahit sa koleyo. Sa ikalawang pwesto, si Shinichi Maki ng Kainan. Bukod sa siya ang malinaw na pinakamagaling na player mula sa Kanagawa, walang dudang isa rin siya sa mga pinakamagaling na player sa buong Japan. Yun din ang dahilan kung bakit may laban sila sa ibang magagaling na kupulan sa bansa. Bagay na pinagtibay na magawa niyang gawing number 2 sa buong Japan, ang Kainan. Bilang isang manlalaro, si Maki ay nagtataglay ng napakataas na basketball IQ. Punta pa lang kayo, papalik na ako. Mahusay mamasa, hindi makasarili, at kalkulado kung kailan siya i-score. Sa katunayan, sa sobrang galing niya sa opensa ay kailangan siyang bantayan ng 4 na players mula sa Shoku. 4 ang kailangan magpantay sa kanya. Ganon kagaling si Maki. Pagdating naman sa depensa, si Maki ay may abilidad na bantayan ng kahit anong posisyon, bukod pa sa pagiging mahusay niyang shot blocker sa kabila ng pagiging isang point guard. Maaring hindi siya flashy o kasing athletic ng karamihan ng nasa listahan, pero si Maki ang definisyon ng isang consistent at epektibong player. At sa unang pwesto, si Eiji Sawakita ng Sano. Kung meron mga isang masasabing sigurado sa listahang to, yun ay ang katayuan ni Sawakita bilang pinakamagaling na player sa lahat. Dahil hindi gaya ng ibang manlalaro sa listahang to, ang pagiging number 1 player ni Sawakita ay hindi lamang isang opinyon, kung hindi binanggit at ipinakita mismo sa manga. Si Eiji Sawakita, ang best all-around high school player sa buong Japan. Isang player na bukod sa nagtataglay na walang kapantay na opensa, ay napakagaling rin pagdating sa depensa. Isang two-way player na may kakayang pahirapan ang sino man makakatapat niya sa magkabilang bahagi ng court. Dahil sa husay niya sa paglalaro, sinabing walang manlalaro kahit na mula sa koleyo ang makatatalo sa kanya sa isang one-on-one game. Overall, walang karakter sa listahang to ang makapapantay sa husay ni Sawakita pagdating sa opensa at depensa. At yun nga ang dahilan kung bakit siya binansagang pinakamagaling na high school player sa buong Japan. Teka! May nakakalimutan ka! Ba't hindi mo naman binanggit ang pangalan ng henyo si Michi Sakuragi? Pero syempre, pwede bang matapos ang bidyong to nang hindi natin pinag-uusapan ng henyo at bidang si Sakuragi? Inamin mo ring henyo ko!
Bagamat masasabing hindi pa siya singgaling ng sino mang natalakay natin dito, si Sakuragi ay masasabing may potensyal na mahigitan pa ang sino man sa kanila kung patuloy lamang siyang maglalaro. Ganito talagang henyo, madaling matuto at turuan. Imagine, 6 na buwan pa lang siyang naglalaro. Pero masasabing siya ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit tinalo nila ang Sano. Ang mismong pupunan ng top 3 at top 1 player sa listahang to. Ako ang henyo eh. Ako ang totoong number 1. Si Hanamichi Sakuragi. Kahit mapula ng buko.